Okay, so what's up mga ka-Vendo business dyan? Ito, gagawa na tayong tutorial. Ngayon, i-demo ko lang muna paano nagpo-function yung ating apps. So, combine siya ng ating Vendo machine. Ito, gagawa akong tutorial paano siya bubuuin tsaka set up yung portal. No, madali lang to guys, promise. At least yon sa 2K pesos na i-invest nyo, makakabuka na ng isang device. Super device po ang activation natin ito ha. I-remote ko guys, ako magre-remote. Ang kailangan nyo lang is tablet or Android na gagamitin nyo for rental, then laptop. Then yung mga piyesa na bubuuin nyo dito. So, sisend ko na lang, PM nyo na lang ako. No? Okay, ngayon, ito guys, may sariling portal tong ating Vendo machine. So, i-edit nyo doon kung anong pangalan ng Vendo machine na to. Pero ngayon, focus muna tayo sa apps. Ang pangalan ng Vendo machine na nakalagay is Vendo 01. Ngayon, sa ating apps, buksan natin to. Kung mapapansin nyo dito is red siya. Ibig sabihin niyan disconnected. Hindi nila makiklik yung coin. Hindi sila makakapag-insert ng coin kasi ibablock ng ating Vendo machine. Mapapansin nyo. Para iwas yung makapag-insert sila ng coin na hindi makikredit. Yan no, ibablock niya lang. Yan yung kagandahan guys. Merong safety feature to. Yan. Goods. Ngayon, para makapag-insert ka ng coin, kailangan mo muna i-set up yung rental mo. Itong ating apps, meron siyang tinatawag na 2 mode. Normal mode, ito yung merong home at saka back. Ayan, normal, naka-normal. Normal na Android na gagamit mo. Ayan, normal lang siya. Dito pwede ka mag-install ng games mo sa Play Store. Set up mo muna bago mo i-open yung chaos mode niya. Ayan, mag-install ka na ng mga games mo para later, pag i-open mo na siya as a rental, i-add mo na lang yung games na ipapalaro mo sa bata. No, ngayon, buksan na natin. For example, tapos ka nang mag-setup, na-install mo na yung mga games na kailangan mo, etc. Buksan natin yung apps. Next, meron itong tinatawag na admin. So, yung admin niya built-in din sa apps. Ito, click nyo lang yung logo ng 5 times, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, ilagin mo yung admin password. So, ito napapalitan naman guys, kaya okay lang makita. Kaya make sure guys na kayo lang ang merong alam ng password, admin password. Para yung mga user, hindi nila na-access to kasi bawal. Kasi pwede nilang i-reset yan guys. No? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung pinalit kong password. Temporary lang yan. Bibigay ko yung default. Pwede yung palitan ng sa inyo. So, login. Okay. So, focus muna tayo sa sales overview. Ngayon, dito nyo mamomonitor yung kita nyo. Ngayon, pwede nyo i-reset ng total, then today. Pero yung reset ng total is, suggest ko, i-reset nyo lang yan once na nag-harvest na kayo or kinuha nyo na lahat ng coin para may idea kayo, ilan nga ba yung laman ng box natin. Then yung today sales naman, monitored mo yan kung ngayong araw na to, gabi, titignan mo, ilan na nga ba yung kinita ko ngayong araw, ganon. No, pwede mo siyang i-reset. Ngayon, dito naman tayo sa Vendo machine. So dito, kung makikita nyo kulay red kasi nga disconnected. Dito nyo ilalagay yung pangalan ng Vendo machine nyo na to para alam ni device kung saan siya magkoconnect. For example, madami kang Vendo machine dyan. Lahat yan meron kanya-kanyang pangalan para si device or si Bluetooth alam niya kung saan magbabind. Pero ngayon, pakita ko muna sa inyo. Paano makita yung pangalan? Punta kayo sa settings, punta kayo sa Wi-Fi. Kasi same lang sila yan guys. Same sila ng Same sila ng pangalan ng Bluetooth tsaka Wi-Fi nito. May Wi-Fi kasi itong Vendo machine natin. Yan, Vendo 01. Kailangan lang natin kunin yung pangalan, Vendo 01. Ngayon, balik tayo dun sa app. Palitan natin to ng Vendo underscore 01 ba yun o 1? 1 lang. Underscore 1. Then, click nyo yung save. Device connected. O, diba? Connected na siya. Ngayon, i-open natin yung monitor natin yung income, kung accurate nga ba. Kuha lang ako ng coin dito. 5, 20, 10. Okay. So, eto, 5, 10. Yan. So, 36 ang total. So, compute natin kung tama. Ito guys, live yung ano nito ah. Pwede ka nang maghulog ng piso, 5, Piso? 10 at 20. Pagkatapos pindutin mo na ang 1 minute. So, click natin yung ad. Warning, 1 minute remaining. Yan. So, dito nila ma-access yung mga games. Pero ngayon, wala pa tayong nilagay. Pero ngayon, guys,
hindi pa natin inopen yung rental mode nyo or yung chaos mode. Kaya pwede pa nilang i-home. No? Pero pag inon nyo na yung rental mode niya, hindi na nila yung home. Ang gusto ko lang ipakita is, check natin yung live real time na earnings na papasok. Yan, gusto ko lang makita nyo. Yan. Piso, tama yung pinasok natin. Magpasok tayo ng 5 pesos. Okay, 6. Tama. Magpasok tayo ng 10 pesos. Okay, 16. Tama. Pasok tayo ng 20. So, 36 dapat. Okay, so tama. Diba? Accurate siya. Ngayon, pwede nyo i-reset yung today sales. Yan. Yung total sales sa ano na yan, pagbubuksan nyo na lang para may idea kayo. Okay, so malinaw na yun guys ha. Okay na tayo doon. Ngayon, ayan. So dito, alam niyo itong Bendo machine. Ito yung pangalan ng device para mag-auto-connect siya. Then dito na tayo sa count timer. Sir, paano ba yan? Ba't ang baba ng time ng piso? Paano ba yan? Don't worry guys, nasa-set yan. Ito. Dito nyo isa-set up kung magkano nga ba or ilang time kada piso, ilang time kada 5, ilang time kada 10, ilang time kada 20. So ito yung piso na section. Pwede nyo palitan ng anong number dyan. Kunyari, 5 minutes. O, ito 5 minutes. Pero pwede nyo rin palitan ng hours o 5 hours. Pero sa ngayon, 1 minute lang kasi for demo lang naman. Kayo nang bahala dyan guys, kayo nang bahala kasi kayo ang merong access ng admin panel. Kayo magsiset up yan, hindi ako. So ito, 5, set up nyo na lang. 10, set up nyo na lang din. And 20, set up nyo na lang din. Diba napakadali? Napakadali mag-set up. Friendly user tong UI natin. Ngayon, click natin yung save timer setting para ma-save yung mga changes na ginawa nyo. Okay? So okay na tayo sa coin timer. Nagets nyo na yan. Dito tayo sa settings. Okay, sa settings, dito nyo papalitan yung admin. Pwede nyo palitan yan guys para for security ng admin panel nyo. Ngayon, kung kanina, nahuhome pa. Paano yan? Nahuhome pa nila sir. Nababak pa nila. Kaya nga andito yung chaos mode na tinatawag. Yan yung rental mode na tinatawag natin. Kasi pag in-on mo yan, hindi na nila yan mababak. Hindi nila ma-access yung setting. Kung ano lang yung inalaw mong apps. No? Okay, so i-open na natin. Out natin. Mapapansin nyo dito na wala. I-off natin. Pag gusto nyo ibalik sa normal mode, i-off nyo lang. O, normal mode yan. Pwede nyo nang i-home. Pwede nyo nang ma-access lahat. Pwede kayo mag-download na, ulit sa Play Store. Yan yung normal. Balik tayo dun sa apps. Pag naka-chaos mode, wala silang magagalaw. Hindi nila yun mahu-home. Ngayon, dahil naka-chaos mode na tayo or naka-lock state na siya, itong whitelist app, dito tayo mag-a-add kung ano nga ba yung pwedeng apps na pwede nilang ma-access. Ano yung pwede lang nilang galawin yung mga gagamit ng device mo. So, click natin yung add whitelist app. Yan. So, makikita mo dito lahat ng naka-install sa inyong device. Pero ang i-allow lang natin, syempre, yung games. Kasi yun yung kailangan nila. Tsaka Chrome, kung gusto nila mag-Google, TikTok, kung gusto lang nila manood, YouTube, ganon. Ngayon, punta tayo sa add lang natin tong YouTube. Syempre, gusto nilang manood. Click natin yung add ulit. Add natin yung FM radio. Gusto na lang mag-radio. Click natin yung Chrome. Gusto na lang mag-Chrome. Add pa ulit tayo. Add natin yung Mobile Legend. Ayan, Mobile Legend. Yung mga games. Ayan. So, itong lahat ng na-add nyo, yan lang yung lalabas doon sa access mode. Pag naghulog sila. No. Ngayon, pwede rin yung i-delete yan once na ayaw nyo ipa-access. I-delete natin yung radio, FM radio, delete. Nabawas na yon. Ngayon, pag na-set up nyo na lahat yan, okay na yan, i-back nyo na. Back. Okay. So, meron pa kasing time guys yung kanina. Kung mapapansin nyo, hindi yan maibabak. Ngayon, tapusin lang muna natin yung time kasi hindi ito mababak once na meron pang time. No, tapusin lang muna natin guys. Then, ito pala, naglagay ako ng warning para sa mga client kasi hindi na ako naglagay ng time dito eh. Kasi gastos pa yon. Ito meron warning. Warning na lang, system lahat. 5 minutes, tsaka 2 minutes, tsaka 10. 1 minute pala yan. Warning, 5 minutes remaining. Ayan, magwa-warning siya. At least yon. 5 minutes na lang. Mag-insert na ako ng coin. O, di ba? Ang warning niya is nasa 5, tapos 1 minute, tapos 10 seconds. Yun yung mga magwa-warning yung device.
So, hindi nyo na kailangan bumili pa ng LED dito para makita yung timer para less gastos na sa pag-build. Kasi gastos pa yun yung LED. Ngayon, system na lahat. Ang kailangan nyo lang bilhin, ito, tsaka yung iba. So, tapusin lang muna natin yung time guys para di na tayo magtagal sa video. Yan, malapit nang matapos yung time. Sa box guys, sarili nyo ng design yan. Kayo nang bahala. Hanap kayo ng paggawaan, kung gusto nyo gayahin yung sa iba na nakapix yung nila. Nasa inyo na yun. Bali ito lang yung in-offer natin para less hassle guys. Discard nyo na lang sa box anong design nyo. Basta ang kailangan nyo lang ikabit doon yung coin slot. Para wag na yung LED kasi gastos pa kasi yun. Another gastos pa. Ito naman yung sa loob nyo. Diba? Pakalinis lang. Ang ginamit ko lang kasi guys itong piso wifi kasi wala akong box. Pwede naman to. Ang gawin nyo na lang, ipatong nyo dito yung holder. Ganyan, ganito. Para less hassle guys. Ito pwede nyo itong pakuan. I-fix nyo yan. Then idikit nyo yung cellphone dito sa holder para hindi nila matangay. Okay, so dito tayo sa next na warning. 1 minute. Warning, 1 minute remaining. Yan, merong 1 minute remaining. Next dyan yung 10 seconds. Para yun yung final niya notification. Para wag na tayo tumingin ng dito ng time. Hawak naman ni user yung kaya malalaman niya at malalaman. Yan, so nag-notify na yung 10 seconds. Di ko na nasabayan. Okay, so after ng time nila, babalik sila dito sa pinakaharap. So di nila yun mababak guys. So pakita ko na sa inyo. Pwede ka nang maghulog ng piso. Piso, pasok tayo. 1 minute lang para di matagal. Pagkatapos pindutin mo na ang gun. Warning, 1 minute Ayan. remaining. So ma-redirect sila dito. So kanina merong home yan, ngayon wala na. Di nila yun ma-home, di nila yun ma-back, di nila ma-slide yung notification, di nila mabubypass yan. As in, ito lang yung pwede nilang i-access kung ano lang yung inalaw natin. Pwede silang mag-Chrome. Buksan natin yung Chrome. Lagar yung cellphone ko. Ito guys, tawag dito. Kahit anong nyo dito guys, i-add nyo. Basta ito yung mangyayari. Ma-add dito yung mga apps na pwede nyong i-allow. So, pakita ko, once na matapos yung time, babalik siya. Ayan, yung 10 seconds. Okay, wait lang natin. Diba kanya, naglalaro sila. Automatic yan babalik. Ayan. Pag bumalik na yan, di na lang mababak yan. So, yan guys. Ganun siya nagpa-function. Diba? Napaka, basic lang. Ngayon, dito. May sales tayo piso. Nagpasok kasi tayo ng piso, diba? Ngayon dito, pwede nyo nang bawasan. Pwede nyo dagdagan, pwede nyo bawasan. Delete nyo. Ngayon, Mobile Legends na lang yung allow. Back natin. Insert all tayo ng coin. Pwede ka nang maghulog ng piso. 5, 10 at 20. Warning, 1 minute remaining. Mobile Legend na lang na nila. Ito na lang pwede na lang i-access. Tapos nilang ulit natin yung time. Ngayon, ibabalik na natin siya into normal mode. Kasi nga dito hindi natin maback. Paano natin ito gagamitin? Ngayon, ibabalik natin siya sa normal mode kasi na-explain ko naman na lahat eh. Pag nasa normal mode siya guys, pwede na kayong mag-install ng additional apps, ganun, etc. setup nyo. Iwasan nyo lang i-reset guys para di matanggal yung apps, no? Remaining, please save your work. Yan, so 10 seconds remaining, nag-warning na siya, yan yung pinaka-final na warning. After nyan, kaya rin, naglalaro sila. Yan, babalik na yan. Yun guys, pwede nilang buksan yung email doon. Maglaro na sila, magbubukas yun. Ayan, then, ibalik na natin siya sa normal mode. Punta lang ulit kayo sa admin panel niya. Yung password nyo. Reset mo na yung today sales. Ayan. Then, i-off nyo lang to. Pabalik na siya sa normal mode. Ayan, pwede nyo nang i-home. Ayan, na-access nyo na lahat. Settings, na-access nyo na. Kung ano-ano pa. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo itong tutorial na to. So, PM nyo na lang ako sa mga interesado. Ilagay ko yung aking Facebook dyan sa description or kung saan.